Simpleng pangarap sa buhay. Yan ang bawat pangarap ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Ang magkaroon ng simpleng pangarap, bawat bahay. Ngayong gabi, aalamin natin ang buhay ng tatlong kalalakihan sa loob ng isang bahay. Hali kayo at ating alamin. Si Nikki, siya ang caretaker sa bahay na ito. Araw-araw nilalagyan niya ng tape ang kanilang linoleum. Napakasimpleng pangarap lang sa buhay. Ang magkaroon ng matiwasay na linoleum sa kanilang bahay. Yan ang pangarap ni Ricky Boy, 24 anyos, tubong Marikina, at nakatira sa bahay ni Etong. Si Johnson, siya ang masasabi patay gutom sa tatlong makatira sa loob ng bahay. Araw-araw, gutom. Hindi man lang nabubusog. Gabi-gabi naghahanap ng pagkain. Nakakaawa. Pangarap niya kumain na kumain gabi-gabi. At ang may-ari ng bahay, si Etong, walang kakwenta-kwentang tao. Computer lang ng computer, babae, gabi-gabi. Yan ang buhay ni Etong. Hindi inaasikaso ang bahay. Hindi niya napapansin na ang isa ay gutom at ang isa ay nangangarap sa isang linoleum. Matapos nating makilala ang bawat mukha sa loob ng bahay nito, ngayong gabi, aalamin natin ang personalidad sa bawat mukha na inyong makikita. Aalamin natin bakit nga ako ganito ang buhay. Ngayong gabi, yan sa Eyewitness, ang pamagat linoleum. Sa araw-araw ko na ginawa ng Diyos, katulad. Take 2! Action! Pagkang sinangin sa video mo. Sabi nila, araw-araw ka daw naligutom. Hindi ka pinapakain nito? Hindi lang. Lagi na lang ginugutom ako niya ito eh. Kada ako uuwi rito, wala akong nadadatnan ng pagkain. Ano ko ba kung bakit lagi akong ginugutom ng mga yan? So, ibig sabihin, araw-araw ka na lang umiinom. Oo. Sana pagka wala akong kain. Ito hawak ko lagi. Halos ito na nga ikamatay ko eh. Bakit sa imbis na bumibili ka ng pagkain mo, yan ang binibili mo? Eh wala akong makain eh, kaya inom na lang, inom. Putang ina mo. Pinilit kong makisama sa mga tatlong tao sa loob ng bahay. Nakipag-inuman ako kay Johnson. Pero, isang bote pa lang tumba na. Samantalang ako, nakatatlong bote ng Gran Matador. Pipilitin ko kausapin ito si Glenn kasi ayon sa mga kapitbahay niya at yung mga kasama niya mismo sa loob ng bahay, hindi daw siya nakikipag-usap. Subukan natin kausapin si Etong. Etong. Wala. Hindi tayo nabigo tayo kausapin si Etong. Pero pipilitin naman natin kausapin ngayon si Ricky Boy. Kasi kanina umiiyak siya. Yung nakita natin, hindi natin alam kung umiiyak o tumatawa. Parang adik. Pero tingnan natin. Pangarap niya kasi magkaroon ng linoleum. Susubukan natin siyang kausapin niya. Eto si Ricky Boy, yung sinasabi ko kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya makausap ng matino. Hindi natin alam kung nababalo yung linoleum na kanyang pinapangarap. Kanina, nung meron tayong in-interview natin siya. Tawa lang ng tawa. Ayaw humarap sa camera. Hindi katulad ni Johnson, na kahit patay gutom at kasinggero, nakikipag-usap. Yun ang kaibahan nila. Ano nga ba ang importansya ng linoleum? Yan ang ating aalamin mamaya kay Iggy. Ibig sabihin, araw-araw nagpapalit ka ng linoleum. Aray yung hindi makausap ng matino. Ganyan.
Okay ka na. Oo. Araw-araw ipapalit ka ng linoleum. Hindi. Itatagpian mo ng tawag dito, masking tape. Hindi. Wala kasi akong pambili. Wala kang pambili. Hindi kayo binibigyan ni Eto? Hindi. Hindi. Hindi ho eh. Wala talaga kwenta yung kasama ni si Eto. Wala. Pero araw-araw na bababa yun. Oo. Diyan yung magaling yan. Gano'n ba ka-importante ang linoleum sa bahay? Kasi po, ang linoleum, para ho sa ano yan, para kapag natulog ka, hindi ka pasukin namin lang. Yan si Iki. Linoleum, simpleng pangarap. Simpleng pangarap ng bawat Pinoy, magkaroon ng linoleum. Ako na nga, pinagpilay naman niya ako sa pitchel. Pero wala silang baso. Ganyan kahirap, pero nakikita mo, meron silang computer, at computer na computer si Etong. Meron kang mga kausap na, ganyan. Meron rin lasinggero, na patay gutom. Katulad ni Johnson. Di ba? Ganyan ang buhay sa loob ng bahay ni Etong. Etong, ang sabi ko lang, kada uwi ako dito, sana may madatnan akong pagkain. Sa ganon, hindi na ako maging patay gutom at hindi na ako iinom. Siguro, pag hindi na ako uminom, pagkain na lang ang ibibili natin para may makain tayong 3 rito sa bahay na to. Okay? Naintindihan mo? Okay. Anong masabi? Ano masabi mo eh? Anong mensahe mo? Wala nang tanong, hindi wala nang Tungkol sa topic natin sa linoleum boy. Tangina mo, anong sasabihin mo kay Etong? Simple lang. Pangarap ko. Hindi, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Ng bagong linoleum, na yung para naman maganda tingnan ng mga tropa, yun lang. Sa 3 araw na pananatili ko sa bahay ni Eto, isa lang ang aking napatunayan na kahit ang isa ay lasinggero at ang kahit isa ay sosyalin na nagko-computer at ang isa ay nangangarap ng tinatawag na linoleum. Isa lang pinag-ugay sa kanila, ang pagkakaibigan. 3 magkakaibigan, 3 mukha sa loob ng bahay ni Eto. Ako po si Brian Ines at ito po ang Eyewitness.